Ngayon, nagkakaroon na talaga ng realization ang mga LA fans dito kay Bronny James. Hindi nga raw talaga pang NBA level yung nilalaro nito hanggang ngayon sa pangalawang taon niya sa Lakers. Yan yung una pa lang kasi talaga na sinasabi na ng mga analyst, hindi pang NBA yung versatile nitong si Bronny. Malayo talaga sa naging karir ng tatay niya. May mga insider pa na sinasabi na mas magandang araw talaga na ilagay na lang sa G-League para mas mag-improve pa kesa isabay agad to sa mga NBA players, o pwedeng gamitin pa ngayon ng Lakers bilang trade at tapusin na yung pag-e-experiment dito kay Bronny James. Sa NBA meeting at floor time para sa Lakers, napakaliit nga raw talaga ng minutes niya at hindi pa rin nagpapakita ng consistent sa rotation. Halimbawa na lang sa rookie campaign niya, may 27 games lang yan sa NBA club at 181 minutes, kaya maliit ang sample size kumpara sa ibang rookie. Nakasabayan niya, malayo rin kung ikukumpara dito kay Dalton Knecht. Sa G-League naman, habang may magandang plus yan, maraming mga scouts at analysts ang nagsasabi na maganda ang effort niya sa G-League, pero hindi pala siya may mataas na development upside sa ngayon. Ang ginawa kasi ngayon ng front office ng Lakers dito kay Bronny James, hinahati yung oras niya sa NBA at G-League South Bay Lakers para lang mas mag-improve, pero hindi pa rin nga nakikita yung pagiging NBA level niyan. Pangalawang taon na. Last season meron niyang 27 games sa Lakers, nag-average lang ng 2.3 points, pero mataas naman yung shooting efficiency, yan yung pinagbasihan, pero may 6 minutes per game, hindi ganong kataasan. Sa preseason naman na nangyari ngayon, sa unang laro niya para sa Lakers, naglaro siya at nagtala lang ng 1 for 12 shooting attempts sa debut kontra Philadelphia, at sinabi mismo ni Redick na hindi nga raw talaga maganda yung nilaro nitong si Bronny James. Bronny James pala, naglaro yan ng 15 minutes at may 0 of 15 shooting kasama yung 3 turnovers, kaya may mga notable difference sa pagitan ng performance ni Bronny sa G-League kontra sa NBA. Malaki talaga yung pagkakaiba. Sinabi pa ni Barkley na hindi pa nga raw talaga ready itong si Bronny James na maglaro sa NBA. Ibang level kasi ang NBA at kailangan nga raw talaga nito muna ilagay sa G-League. Ang Lakers nasa championship window mentality ngayon, at kung nakikita na hindi sapat ang upgrade sa roster, kailangan ng mga to na gumawa ng hakbang para maging legit title contender sila ngayong season. Maraming mga NBA executive ang nagsasabi na kailangan ng tapusin ng Lakers ang pag-experiment dito kay Bronny James at gamitin na lang bilang trade asset para mas maging maayos yung roster nila kaysa maging disappointment pa nga raw ito si Bronny sa championship window nila. Mas mabuti nga raw na gamitin na lang yan bilang trade asset sa ibang mga players na magagamit pa nila para mag-upgrade ng roster at maging malinaw yung win now mode nila na hinahabol ngayong season para kay LeBron at Luka Doncic. Si Austin Reeves naman ngayon ang may pinakamabigat na pasanin sa Lakers dahil sa report, 7 player ngayon ang nasa injury list nila. Hindi lang player pala, mga role at core player to. Si Luka, after ng game kontra Timberwolves, nakuha niya yung finger strain, kaya hindi yan nakapaglaro kontra Sacramento at inaasahang 1 week yan mawawala sa lineup. Kontra dito sa Portland, wala yan. Si LBJ, alam natin na 3 to 4 weeks at mid-November pa makakabalik. Walang Maxi Kleber, Marcus Smart, Jackson Hayes. At sa report, pati pala itong si Gabe Vincent ngayon, 3 to 4 weeks mawawala dahil sa left ankle strain kontra din sa Timberwolves. Walang ibang aasahan ngayon ang Lakers na maglilid ngayon sa lineup kung hindi itong si Reeves, at yung frontcourt nila magmumula kay DeAndre Ayton, suporta kay Hachimura, Christian Coloco. Di pa natin sure kung gagamitin ni Redick yan. Si Vanderbilt at Larabia yung aasahan na gagamitin sa wings. Yan yung 7 lang rin naman kasi ngayon na available na player sa lineup nitong si Redick. Sa ngayon, nakikita naman na mapupunan talaga ni Reeves ang pagiging leader, primary scorer, habang walang Luka at LeBron sa lineup. Effective ngayon yan. Meron pang 51 career high yan sa nangyaring laban kontra Sacramento, di ba? Yung kombinasyon pa ni Ayton at Reeves, yung nakikita dyan na nagiging effective mula sa pick and roll at lob pass. Mas nakikita ngayon yung team dynamics ng Lakers at chemistry nitong si Ayton plus impact niyan sa mid-range efficiency at interior presence. Sa nangyaring laban nila kontra Kings, kita naman na kaya nga raw i-handle ni Reeves ang pressure sa pagiging leader sa Lakers.
Iba yung regular sa playoffs mga pare ko eh. Ang pagkakaiba lang dyan, walang Marcus Smart ngayon na defensive anchor nila at suporta sa scoring dito kay Gabe Vincent. Kaya si Reeves talaga ang magdadala ng scoring impact, playmaking, leader. Kaya may pagkakataon nga raw to ngayon si Reeves na magpakita pa ng pagiging leader sa Lakers habang walang Luka at Lebron at magpalaki syempre ng value. Dahil sa pagiging all-star caliber, hindi nga raw malabong maabot ni Reeves ngayong season yan. May pagkakataon din ngayon mismo ang Lakers na pag-isipan yung value nitong si Reeves sa lineup nila at mukhang magkakaroon pa ng malaking dahilan ng front office lalo na ngayon na hindi gamitin bilang high value asset sa trade itong si Reeves. Dahil ngayon pa lang kita na litaw kung gaano kahalaga ang pagiging third option yan kasama si Luka at Lebron at naaasahan nila sa pagiging team leader at Korean nang walang Luka at Lebron din mismo sa lineup. And in the near future, makikita natin na baka isang araw maging secondary star ng araw yan sa Lakers kasama si Luka and hindi malabong mangyari yan mga pare koy.